Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroong tunay kaalamang makalangit at biblikal na aral ay makulay. Sa biyaya ng Diyos tayo'y lumalago sa buhay, karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y Itong mata, itong pandang to. Kilala niyo ba yung pandang yan? Bububu po. Po? www. Worldwide. Ano ba yung W pang isa? Worldwide. World I Wide don't Web? remember the other W. Itong panda? Worldwide. Yung pong www. Opo. Panda? Hindi. Meron Ano? tong panda. Ito, Adobe. O, yan. Ito nakalimutan ko. Ito, obvious talaga, Olympics. Google. Hindi po ba Audi yan? Nakala ko Audi kasi wala namang code. Itong A? OD? Hindi po, ito pong mga ring na, ito po, Ay, yung mga ring. ito pong mga ring. Yan. Olympics po yan. Akala ko ano ng machine, ng car. Audi Oo. kasi ganyan din eh. Ito, yung Nissan. Ganito actually yung Nissan. Pero walang pangalan, oh. Domino's. Oh, ito, HSBC. Walang nakakuha nito, HSBC. Wala po. Bank yun eh. Ito, Apo. CBS. CBN News. Akala ko Freemasonry. Di ba yung CBN News? Ganito. CBN News. Ito, ano yan? Mukhang tinapay. Di ko rin alam yan eh. Penguin, Mitsubishi. Asa na kayo? Penguin, libro po yan. Yung ano ng libro. Ito pong Penguin. Nagpo-produce ng books. Parang ganun po. Pero hindi Sterling. Penguin po. Penguin. Teka. Nakalimutan ko. Parang meron eh. Then, ito. Asa na kayo? Yan. Nakalimutan ko. News ano rin yan eh. Tas Nike, Volkswagen. Ito, Windows, Apple, Chanel. Grabe walang sumagot ng Chanel. Ako po. Ay, kayo meron. Ako po sa una. Meron din si Brother June. Twitter. Ito, Royal. Asa na kayo? Royal din Asan ito na po kayo? Dito sa may Crown. Opo. Tapos ito, hindi ko alam tong araw-araw. Ito, Sony to, Sony. Ito yung bagong ano ng Sony eh. Itong sumunod. Pepsi, itong isa, yung bilog. Adidas. And then, itong dalawa sa dulo, hindi ko alam. So, ayan, ibig sabihin, mga kapatid, pag gumawa tayo ng logo, line and shape lang, makakagawa tayo ng ating produkto at may i-express na natin yung ating, yung ating pong product. Diba? Pwede na tayo magkaroon ng ads. So ulitin ko sa Elements of Arts. The elements of arts and design are building blocks of design. And ngayon po, nandito na tayo sa form. Formally, tayo po ay mag-start na. Introduction pa lang yung kanina. 25 minutes. Grabe siya. So daming kinain ng minuto natin. So yan, dito na po tayo sa form. Kung mapapansin nyo, itong form, na-forma na siya. Meron din siyang color grading. May indicate mo na siya talaga kung ano yung kanya pong 3D design. So what is form? So form is a three-dimensional object. Meron siyang width, may length, and meron siyang depth o kaya height. So with volume siya at saka shapes. Volume means parang talagang makikita mo na may bigat siya or meron siyang it occupied space. Parang matter na siya, Often defined by light and shadow. Kaya mapapansin nyo, darkened yung shadowy part and lighted yung mga mas light part. And form is any positive element we place on a page as opposed to negative element. Ano ulit yung negative element? Yung mga spacing, ito, negative element ito. Kung wala sana tong mga element ng shapes and lines, negative element yan. Yan.
So, nakikita niyo po yung ano, yung bilog, no, na pag may tinuturo ako, no. So, form is any positive element we place on a page as opposed to negative elements we consider space. So, form is a point line, plane and volume. It's the shapes and dots and text and textures and images we use in our design. So, if it's meant to be a positive element, so it's form. Basta nasa positive element siya, form. So, sa spacing, matatalakay natin yung positive and negative. So, meron tayong tinatawag na dalawang form. Parang sa shape, merong organic shape, merong geometrical shape. Ganon din dito, merong geometrical form or geometric form, meron ding organic form. So, yung geometric form, it is a 3D counterparts ng geometric shape. So, naka 3D na siya. It possesses regular dimension, edges, often symmetrical siya. So, example nga nito, yung tinatawag na cube, and spheres, cylinders, itong nasa likod, and pyramids. Ito, hindi to pyramids, si cone. So these forms are used to convey precision, strength, stability in a design. So geometric forms are common in architecture, manufactured objects, and design that aims to convey a modern, controlled look. So controlled siya, hindi siya free form. So ito pa yung mga karamihan pa sa tinatawag na form. Yung donut, instead na sabihin nating donut, ang tawag po doon, torus. Okay, torus. And then ito, spherical or sphere. Cube, yung para siyang square. And hexagonal pyramid, hexagonal prism, triangular prism, octahedron, dodecahedron, icosahedron, pentagrammic prism, cone, square pyramid, buckyball, cuboid, cylinder, ring, truncated coin, and half sphere. So, ayan ay example lang ng mga tinatawag na 3D forms. So, when organic shape takes an 3-dimensional appearance, ito na yung form na kapag yung organic na yon ay nagkaroon na ng appearance na ayan, meron na siyang tones, may shadow, may light. So, these form are often complex with irregular volume and surfaces like rock, trees, contours of human figure. So organic forms can evoke a sense of natural and are often perceived as more inviting or comfortable because they mimic the unpredictability of nature. Yan. Parang ito, noodles, o kaya uod, mga ganyan. So ito, obviously, dahon, di ba? So yun yung tinatawag na organic. Ngayon, exercise tayo. Ito ba ay... So, alam na natin na organic ito, no? But ang tanong, organic shape ba siya or organic form? Yan. Pwede kayong sumagot sa comment box. Sino pong hindi makapasok? Si Sister Irish. Try ko lang, no, tignan. Wala siya dito sa ating waiting room. Yan, sumagot ako. Sinagot ko lang siya, try niya ulit mag-join. So yan, comment tayo. Si number 1 ba ay organic form or organic shape? Anong sagot? Mali kayong lahat. Shape pa lang yan. Shape siya kasi lines lang yan yun. Hindi pa siya actually 3D. Tingnan niyo mabuti. Hindi siya 3D. Parang pinagpatong lang na isang line at saka isang shape. Pinagpatong lang yung isang line at saka shape. Form na. Nagkopyahan kasi. Yan ang disadvantage sa kopyahan eh. Yan. So, organic shape. Hindi yan form ito obvious yan. Meron na siyang shading, may light na. Kasi ito walang light eh, 'di ba? Hindi naman light 'yon. Parang pinagpatong lang sila So ito may unity. So ito organic form or organic shape, si number 2.
Organic form. O, nauna na si Brother June. O, next. Number 3. Organic form or organic shape? So, this is a architectural form. Para siyang design siya ng upuan. Actually, mga shapes siya design siya as shape. Pero, meron siyang pinagsamang form at saka shape. Pero ang tanong, form ba siya o shape lang? Organic shape na may organic form. Pero dahil nakaporma na siya, meron na siyang mga shadow, it's not shape na, form na siya. Okay? Tama po si Sister Germaline saka Brother June. Opo, organic. Tama. Pero kung form ba siya or shape? So, organic form or organic shape. Yan, dun tayo sa dalawa ngayon. So, number 4. Organic form or organic shape? Organic form. O, yan. O, medyo nauunawaan nyo na, no? Sa wakas. Kailangan talaga na exam eh. Kailangan ng quiz. O, exercise na lang para at least alam nyo. O, ito. Organic form or organic shape? O, walang kopyahan ha. Walang sagot dyan. Nakalimutan kong tanggalin yung Meron kayong kopyahan sa tuktok. Ang daya nito ha. Nagpakita yung organic shape. Tama. May bonus kayo. Sa wakas, may tama din. Kasi may bonus. O, last. Organic form or organic shape? Form. So, para siyang irregular torus. Di ba yung torus parang pabilog siya. Pero irregular. So, ayan. Ayan, very good. Congratulations. Palakpakan. So, ngayon, marami tayong makikita ditong elements. Di ba? So, i-name natin yung elements na yan. Dito sa drawing number 1, meron bang shape elements dito? May line elements. So, makikita natin, dito ay organic form siya. Di ba po? So, organic form na hindi mo naman makikita yung shape niya. Talagang as in organic. Itong ikalawa naman, mapapansin natin, ano papansin nyo? Organic form or organic shape? Oo, walang shape tong una. Itong ikalawa, geometrical o organic? O yun ang tanong. Geometrical ba siya or organic? Very good, Sister Ana. Geometrical shape o geometrical form? Form? Shape? O, di ba? Ala kayo. So, combination na siya. O, tignan nyo, nandito na lahat. So, siya ay shape na nakabuo ng form kasi meron siyang tinatawag na light and shading. And yung shape na yon at saka form ay bumuo ng isang organic na tao or organic na pinaka-main subject niya. So, combination siya ng lahat. Meron siyang geometrical shape na bumuo as a geometrical form pero organic yung kanyang subject. So, still, more on, geometrical talaga siya na form. Human face in geometrical form. So, ito. Ano sa tingin nyo? Geometrical form, geometrical shape, organic form, organic shape. Yan, by Chris Martin. So, ito na yung digital art na tinatawag talaga. Di ba? So, may isang muka, and then, i-cross-cross mo lang yung mukha na yon, tapos biglang sa layer 1, 'di ba? From layer 1, and then magdo-drawing ka sa layer 2, i-layer mo siyang ganyan, and then guguhitan mo ng mga pointed lines. Walang curvilinear. Mapapansin natin, there's no curvilinear here. As in, walang curves. Talagang mga sharp edges po siya. Sharp edges. And then, kinulayan niya ng iba't ibang color. Mas darkened yung
may shadow, and then mas light naman yung tinatamaan possibly ng mga light. 'Di ba? Kahit yung iris niya, tignan nyo, hindi yan bilog. Mga square po yan. Sobrang pixelated na rin kasi kaya yung square hindi nahalata. So square triangles lang siya, pointed shapes. So ito po ay mga shapes na nakabuo lang din ng form. So yun na yung abstract ng pagiging digital artist. Kaya tayo na mga assuming pa lang na digital artist and growing digital artist, di ba? Pine-prepare tayo ng graphic design na subject. Yan. Merong isang nag-chat kasi mag-enroll daw siya ngayon, hindi lang daw makasend ng GCash. Manood na lang siya ng replay. So yan, nakakita tayo ng mga combination ng organic at saka geometric form like this one. So this is also digitally drafted. Sa digital drafting lang ginawa ito. So yan. Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroong tunay. Kaalamang makalangit at biblikal na aral ay makulay. Sa biyaya ng Diyos, tayo'y lumalago sa buhay. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Sa bawat hakbang, sa Diyos tayo nagtitiwala. Sa gabay ng Kanyang salita, ating inaakay ang iba. Kahit saan man dalhin ng ating mga paa, sa Diyos ng makapangyarihan tayo'y nagtitiwala. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Ang pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan, tayo'y Kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa. Sa kaluwalhatian ng Diyos, tayo'y nagkakaisa. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Hey, sa Mobile Bible School, tayo'y naglalakbay. Sa pag-aaral ng salita, tayo'y magwawagi. Para sa kaluwalhatian ng Diyos, tayo'y nagpupuri. Sa Kanyang biyaya, tayo'y nagmamahalan. Pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan, tayo'y Kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa. Sa kaluwalhatian ng Diyos, tayo'y nagkakaisa.